Good day and welcome po sa panibagong episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, isi-share naman namin sa inyo yung isa sa landscape project namin. Let's say one of the biggest project natin kasi syempre hindi naman dahil sa area kundi dahil sa dami ng halaman na inilagay natin doon sa landscape na to. And then, i-share ko sa inyo kung yung transformation, kung ano ba yung ginawa namin, kung gaano ba katagal, at kung ano yung kinalabasan from scratch hanggang sa matapos, hanggang sa doon sa maintenance, and pati na rin doon sa kung ano yung naging development ng mga halaman na nilagay natin, hanggang sa mag-thrive yung mga halaman na nilagay natin sa kanya. And napakaganda ng masasabi ko na maganda yung kinalabasan. At syempre, natuwa naman yung client natin doon sa final outcome noong ating project. Syempre, yung ginugol nating oras at panahon dito. At bago tayo pumunta sa ating video, sa ating vlog, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na dito po sa screen yung aming complete address. Sa gusto pong magpa-quote or magpa-visit or mag-inquire para sa mga landscaping project katulad ng video na to, nandyan po yung mga details. Pwede nyo po kaming i-message sa aming Facebook page, Greenyard PH po. Ito na nga, katatapos lang po ng clearing natin. So, malinis na yung yung ila-landscape natin na area. Ipapakita ko muna sa inyo ngayon yung buong area na malinis. Pero wala pang kahit na anong tanim na halaman. Ayan, makikita nyo na nagsisimula na tayong magtambak ng lupa kasi medyo mataas or medyo mababa, malalim pala yung natin. Hindi kailangan pantay siya diyan sa pinaka parang pathwalk or dito sa sementong yan, sa concrete na yan. So diyan natin hahabulin yung level ng ating landscape. Kaya ayan, sisimula ng tambakan and ayan yung area. So malinis na. Makikita nyo may mga damong ligaw diyan sa area na yan. And syempre, yan, hindi natin siya basta tatambakan. Kailangan muna nating hukayin para makuha natin yung pinaka mga binhe or buto nitong mga ugat nitong mga damong ito. Dahil kapag yan ay tinabunan mo lamang or kaya naman ay binunot mo lamang at hindi mo hinukay, so mangyayari dyan, sisibol pa rin yung mga yan. Pagkatapos, nandito naman tayo sa may decking, sa may pool area. And yan, lalagyan din, tataniman din natin ng halaman yan. Ang ilalagay natin dyan ay Calathea lutea at saka yung maki natin. So sa area na yan, yung buong kahabaan na yan, tataniman natin yan. Kasi gusto ng owner na maging makapal, lush yung kalalabasan kagad ng landscape natin dito. Ayan yung buong area. And medyo maluwang siya at marami tayong halaman na gagamitin dito and pati yung grass. So bago tayo doon sa loob, ito yung ilalagay nating dalawang African talisay. Tatlo pala, tatlong African talisay dito sa labas. And ito yung size, siguro around 10 feet to. Yan palang mga makina na nakatanim na yan. Nauna na natin yan na naitanim before kasi matagal nang finish yung labas. Kaya full established na yung makina yan. Kaya kung mapapansin nyo, matataas at makakapal na siya. Nagkaroon na rin ng mga panibagong talbos. So, konting trim lang, konting panahon na lang ang kailangan yan para maging parang head siya or yung pantay-pantay. Pagka naalagaan yan at na-trim ng maayos, makikita nyo yung kalalabasan niya na pinaka-hedge. So, syempre, nagbigay tayo ng space. Ito yung isa sa talisay natin, sa African talisay, para pagtaniman noong African talisay. And ito kasi wala na tayong magagawa. Malapad kasi talaga yung ng African talisay. Pagka siya ay nagkakasanga, malapad siya. So as much as possible, inalayo natin siya sa wall para naman hindi, or sa bakod, para naman hindi talagang masira yung yung mga sanga niya or maputol. And yan, hopefully lumaki yan ng mabilis. And eto,
unahin na natin kasi ang pinaka first layer doon sa loob, nasa loob na ulit tayo, ang pinaka first layer na nandun sa pinaka bakod is katulad ng nasa labas, maki na nasa around 8 to 10 feet yung bawat piraso. So para hindi makita at makover yung wall agad-agad. Kasi yun yung request ni owner. Gusto niya hindi na nakikita yung wall kahit pa sabihin mong bagong landscape pa lamang siya. So, yun. Kasi pwede naman tayo maglagay ng maki. Yun nga lang, medyo mataatagalan talaga ang ang pagtaas niyan. Kung medyo maliit yung ilalagay natin. Kaya ginawa natin, ayan, as much as possible, pinagdikit-dikit natin siya para talaga makover yung yung pinaka bakod niya. And yan, medyo marami rin, nasa around 200 to 250 or 300 yata, less 300 yung inilagay nating maki dito dahil medyo mahaba yan eh. Imagine niyo yung buong bakod na yon hanggang doon sa sinasabi ko sa inyo sa may decking. Hindi na natin siya ibinaon dahil nga masyadong lulubog naman yung maki dahil nga magtatabon pa tayo dahil malalim, 'di ba, yung yung hahabulin natin. So, yan na. At saka hindi na rin natin siya binawasan ng soil para hindi na talaga malikot yung kanyang mga ugat. Yun ay makakatulong para mas mabilis maka-recover fully yung yung mga maki natin. Para maiwasan hindi na magtampo. So dito naman, ayan na, yan yung sinasabi ko sa inyo, sa decking hanggang doon sa pool area, sa swimming pool ay cocoveran natin. Isa pa, kaya ganitong katataas din yung natin, yung makina inilagay natin dito kasi medyo mababa yung bakod na yan eh. And yung elevation ng bahay medyo mataas, hindi na pwedeng itaas yung hindi na pwedeng itaas yung bakod. Na rin yun, policy na rin yun ng subdivision. Kaya ang request ni owner kung as much as possible mataas na kagad yung maki para makadagdag doon sa height ng privacy nila sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, ganun din kataas yung maki sa labas. Although hindi pa siya kasi yun nga, iba yung elevation ng bahay sa loob doon sa labas. Sa labas medyo mababa, pero pagka nasa labas ka, mataas na yung bakod eh. And ayan ito na yung kinalabasan noong nailatag na natin yung maki, nagsisimula na tayong maglagay ng other plants dito sa buong sa buong harapan. So, ayan na, meron tayong mga phoenix, mga oliva, meron din tayong mga badyang, and syempre, kukuha rin tayo or maglalagay din tayo ng mga maliliit na halaman kasi ang hinahabol din natin dito ay walang makikitang kahit na anong soil. As in, yung alam mo yung wild talaga or makapal or malago na agad yung kalalabasan ng ating landscape project pagka natapos. And eto nga pala, yan, kumbaga, namimili or naghahanap tayo ng spot para dun sa mga halaman natin na kung ano ba yung magandang combination. Pagkakatanim, ang ginagawa natin, syempre, dinidiligan natin yung halaman para, syempre, sobrang init kasi dyan eh. Napakainit and kailangan na pagka tinanim mo siya, naaalagaan natin or naaagad natin na didilig kagad natin para hindi rin malanta kagad yung mga halaman and hindi yung mag-drop or magtampo yung mga dahon niya. Yan. And itong project na to medyo matagal din siyang natapos. Matagal siyang nasimulan kasi syempre inintay natin na maging talagang wala nang nakatambak doon sa loob. And inabot rin ng 2 weeks yung project, siguro mga 1 week, hindi naman 2 weeks, pero yun yung namin, yun yung parang time frame sa paggagawa. Kasama na dyan yung mga deliveries, kasama na dyan yung mga orders or yung mga pagbabago if kailangan na may baguhin, may ina-request si owner. And ayan, naglagay na. So lumalabas na yung design noong noong landscape natin. Yan, wala na talagang nakikitang kahit na anong soil doon sa pinag-landscapean natin. And kailangan kasi talaga covered yung niyan, yung pinaka soil niya. At the same time, ayan, makikita nyo, napakarami din nating nailagay na itabo na dito, na garden soil. Kasi nga, medyo malalim siya. So, yan, pantay na. Kita nyo, na kagad siya eh. Yung makapal na kagad tingnan. Minsan kasi, syempre,
Depende pa rin, minsan ang ginagawa natin, hinahayaan na natin kumapal or lumago habang tumatagal yung mga halaman doon sa pinag-landscapean or doon sa ginawa natin. Pero this time, ayan, ano talaga siya, busog sa halaman. Tapos dito sa kabilang side, sa kabilang gilid, ang request naman dito ni owner ay yung Birds of Paradise. So yan, makikita nyo, dalawang klase kasi yan orange at saka yellow na Birds of Paradise, and gusto nila ay sobrang lush. Ito naman yung nasa kabilang dulo. So dito sa kabilang dulo, gusto naman ni owner ay likwala and then maki pa rin at saka selum. Ito yung kabilang dulo ng decking. And ito naman yung Lotea. Ang nasa likod niyan ay yung itinanim natin na maki, tapos lutay yung nasa harapan, and nakatali pa yung mga dahon na yan. So hintay tayo ng konting panahon para makarecover at magkatalbos ng mga panibagong dahon itong ating mga luteya. Ayan, so punong-puno yan talaga ng halaman. Ang dami nating halaman na itinanim dyan dahil yun yung hinahabol talaga natin. And ayan, dito luteya din siya. Tapos, syempre, naglagay din tayo ng pebbles doon sa gilid para may ano siya, pang-highlight doon sa gilid. And natin naman na din pala natin siya ng grass. Ito, ano na to, almost finished na tayo dito. And yun nga pala ay bluegrass yung ginamit natin dito. Maganda ang bluegrass actually dito sa lugar na to, sa landscape na to, dahil napakainit nito. Yung buong araw, maghapon, talagang full sun. Kaya maganda. Even yung fragrance, kahit fragrance ang ilagay mo sa landscape na to, is magiging maganda siya. Dahil nga yan, kita nyo naman, full sun talaga yung nare-receive. Makapal na kagad yung natin, yung bluegrass natin. Kasi hindi na naman natin yan hindi na natin siya hiniwag. Kung ano yung naka-layer, yun na yun, latag na kagad siya. And almost, ayan, finish na yan halos. Wala na tayong dyan. Mini-maintain na lang natin tong part na to. Siguro na yan. Katatapos lang namin dito sa yan. Tapos, ito naman yung labas, yung natirang part. And ito, mas okay na yung mga damo niya. Halos sabay din natin ginawa yan. Kasabay din yan. So, ito yung before natin. Kita nyo, wala namang kahit na anong nakalagay. Tapos, ayan na yung after. So, napakalaking pagbabago. And lalo na kapag gabi, kapag naanuhan ng ilaw, may mga kasi yan may mga ilaw sa ilalim, mas maganda siya. Kasi naaanuhan siya ng liwanag So, sa gabi. And, ayan na nga. After ilang weeks, so makikita nyo, healthy na yon at lush na yung mga luteya natin. Ayan, di ba? Nung sa unang video, kasi wala nang mga tali din yan. Nakapag-produce na yan ng mga panibagong talbos, kaya makapal na siyang tingnan. Ayan. Kasi syempre, binisit natin and halos matatapos na rin yung bahay. Hindi pa lang nakakalipat ang sina owner, sina sir. And yung damo natin, maganda na rin. At yung mga natin, yung mga halaman natin, halos may mga talbos na lahat yan. Full established na siya. Kasi dito sa natin, sa landscape natin na to, meron tayong pinag-maintain for 1 month. Nakatigil lang siya dyan para gawin yan or alagaan yung mga halaman. Even yung mga Birds of Paradise, kita nyo, ang kapal niya na. Ang ganda niya na talaga. Tapos konting panahon pa, siguro mga 1 month pa, magiging mas makapal pa yung niyan, yung mga grass niyan. So, yun lang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And yun nga, kung may mga inquiries po kayo, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page, Greenyard PH po. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.